Mayong adlaw nausab sa tanan nga nagagamit nining atong simbalay talamdan sa pagsimba. Ang talamdan o giya sa inyong pagsimba sa panahon nga dili kamo maka-attend sa corporate worship sa inyong mga local nga kasimbahanan. Alang niadtong mga first timers dinhi sa atong simbalay meditation, ako kamong gi-welcome dinhi sa atong pamalandong nining adlaw. Atong sugdan ang atong pamalandong sa pagbasa sa atong text nga makita sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 18. Giingon dinhi nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaon panulundon diha sa mga balaan. I was praying kung unsa ang atong hisgutan ining adlaw na I was led to read further sa pagkabasa nako nining verse sa New Living Translation nga akong basahon niya. Pero to give you a very short context nining verse nga atong gibasa, kini nga verse part ni sa pagkampo ni Apostol Pablo alang sa mga magtutuo sa Efeso. Nga unta malamdagan ang ilang mga mata or unta malamdagan ang mga mata sa ilang kasing-kasing aron masayra nila unsa kadako ang paglaom sa Dios alang kanila. Ang point of departure sa atong panagisgot sa atong malandong karon atong i-focus din sa phrase caught kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan, uncaught. I underlined the phrase caught diha sa mga balaan, uncaught, tungod kay sa pagkabasa nako sa equivalent phrase nini sa New Living Translation, the verse was telling me something. Giingon kini sa pagsulat sa New Living Translation, caught, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called. Then the translation emphasized His holy people who are His rich and glorious inheritance, unquote. After reading that verse, I compared it immediately sa uban nga mga English version nga akong naanaran sa pagbasa. Kay ang akong reading nini nga text kaniadto was a little bit different. Sa English Standard Version, giingon kini sa pagsulat, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. In King James Version, this verse is written this way, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. I underlined the phrase, quote, in the saints, unquote, tungod kay, for a long period of time, ang ako reading meaning of verse was, the riches of the glory of His inheritance was, quote, for the saints instead nga in the saints. Many times I explain this verse with emphasis nga we have a rich and glorious inheritance in Christ. However, sa pagbasa nako sa New Living Translation, the tone of the verse sounded like different because it says, His holy people who are His rich and glorious inheritance. This phrase means we are His rich and glorious inheritance. And for the first time, His sacrifice and His death on the cross made more sense to me now. It is now clear to me that He was able to afford that great sacrifice because His interest in us, being His rich and glorious inheritance, exceeds far greater than the sufferings that He went through. Now, after reading the text from various English translation, ako po gibasa ang mga various Cebuano translations, particularly ang mga older versions, and I found out nga both ang Biblia Bugna o ang Biblia Pinadayan used the translation kabilin o panulundon caught diha sa mga balaan, unquote. Which for me,
are consistent sa English translation. Unya akong gibasa further ang sulat ni Apostol Pablo sa verses 19 to 20 with the hope that I could find further clarification sa akong pagsabot nining part sa sulat ni Apostol Pablo. Now, it would be better if you will read your own Bible para mai-compare po ninyo how the versions vary one from the other. Din sa version nga akong gigamit, I would like you to note nga maingon din si Pablo nga ang rich and glorious inheritance sa Ginoo dinhi kanato is dili masukod kung unsa kadako ang gahom niini. Again, for purposes of deeper word study, ako po gibasa ang New English Translation nga nagaingon, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Now, please note the next point na gisulti ni Apostol Pablo din Maingon siya, this is the same mighty power that raised Christ from the dead. Kanang a prayer ni Apostol Pablo before is the same prayer alang kanato. In fact, sa tanan nga mga magtutuo kang Kristo Jesus. We need to understand nga ang incredible greatness of God's power for us who believe in Christ Jesus is the same mighty power that raised Him from the dead. No man nga nga diha sa atong pagtuo, atong gibarugan ang conviction nga sa dihang midawat kita kang Kristo Jesus sa atong kinabuhi, ato nang nadawat ang kinabuhing dayon, ang eternal life. Tungod kay ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, aniya usab kanato ingon nga mga magtutuo. Now, kung atong subayon unsa ang isulti ni Hesus nga susama niini or kasumpay niini, atong mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12 nga gisulat ni Apostol Juan nga si Hesus nagaingon ngadto kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang mosalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat. So diha sa to pagtukang Kristo Jesus, ang atong nadawat nga privilege dili lamang ang incredible greatness of God's power that gave us eternal life, kundi matud pa ni Jesus dinhi nga ang tinuod nga mituo kaniya magahimo usab sa mga buhat nga iyang ginabuhat. And we need to take note sa iyang gisumpay dinhi. Mingon si Jesus, og magabuhat pa siya og mga buhat nga mga dagko pa, greater things than this, tungod kay moadto man si Jesus sa Amahan. Daghan pa ta og makita nga mga references mga kaigsunan, pero ang importante diha sa atong pamalandong karon mao ang kasayuran nga dili lamang si Pablo ang nagaingon nga there is an incredible great power for us who believe, kundi bisan pa si Kristo Jesus mismo ang nagaingon niini. But the sad thing is, ang kaaway, si Satanas, had blinded the human hearts aron nga kini nga kamatuoran matago ug dili masabtan sa daghan nga mga magtutuo. And the Apostle Paul was aware of that. That was why he prayed nga ang mga magtutuo magkasabot unta kung unsa ang gahom nga naa kanila. He prayed nga ang mga mata sa kasing-kasing sa tanan nga mga magtutuo malamdagan unta aron mahibalo sila apil na ta kung unsa kanang paglaom diha sa pagtawag kanato sa atong Ginoong Dios. We are God's rich and glorious inheritance. We need to know that. And there are so much more incredible greatness of God's power for us who believe. And as I said earlier, we need to discover and desire to develop that. Ang kinabuhi sa pagtuo diha kang Kristo is not only confined diha sa mga rituals, religious festivities, or institutional activities. It is not confined sa paghisgot sa tradition. Ang atong kinabuhi sa pagtuo is meant
to progress deeper and higher sa pagtuon directly kung unsa ang gisulti sa Biblia nga ang ayan natong tun-an ug i-apply sa kinabuhi to test and prove if they are really true, if they are indeed rich and glorious. While it is important to anchor our faith in the scholastic discipline aron sa pag-defend ni in a manner nga angkod kini sa history ug sa iyang sociological context. But I believe that once we have already proven nga ang atong pagtuo is anchored in truth as proven historically, there are more important areas that we need to venture to taste and see the richness and the glory of God's inheritance in us. I further believe nga ato lamang kining masulayan ug masinati diha sa atong kinabuhi kung atong ikinabuhi ang mga gitudlo sa atong Ginoong Hesus as expounded sa mga disipulo o mga apostoles uban sa pag-iya o pagpagahom sa balaang espiritu. Like the Apostle Paul, I pray, dili lamang alang kanako, kundi alang sa tanan nga mga magtotoo, nga unta ang mga mata sa atong mga kasing-kasing, tinuod gayud nga malamdagan, aron atong makita ug masinati, unsa kamahimayaon ang panulundon sa atong Ginoo diha kanato. Amen.